This is Unsaid Thoughts, where I read different stories from Reddit. If you also want to tell your story, just send it to my email. For now, enjoy this episode. Napagod ba talaga siya o may iba pang dahilan? Masama ba akong tao kung hanggang ngayon, gusto ko pa ring malaman kung kailan siya tumigil na mahalin ako? Let's just say I'm Elle. May gusto sana akong itanong bago ko ikwento ang lahat. Sa tingin mo ba, mas madaling tanggapin ang hiwalayan kapag may malinaw kang dahilan? For example, nalaman mong may ibang tao na pala siya o may ginawa siyang hindi mo kayang patawarin. Kasi sa sitwasyon ko, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga ang nangyari sa amin. Sa totoo lang, iyon ang pinakamahirap tanggapin. 7 years kaming magkasama. Halos lahat ng major milestones sa buhay ko, kasama ko siya. Kasama ko siyang graduate. Siya rin ang unang bumati noong natanggap ko ang unang sweldo ko. Hindi kami yung tipong magkasintahan na laging nagpo-post sa social media. Masaya na kami sa simpleng pagkain sa labas pagkatapos ng trabaho. O kaya maglakad-lakad sa park kapag pareho kaming walang pasok. Sa loob ng 7 years, hindi ko kailanman naisip na darating kami sa puntong maghihiwalay. Siyempre may mga tampuhan at hindi pagkakaintindihan. Pero wala kaming naging malaking away na aakalain mong sisira sa relasyon namin. Kaya noong nagsimula siyang magbago, hindi ko agad yun binigyan ng ibang meaning. Paunti-unti lang ang mga pagbabago niya. Dati, halos hindi pwedeng matapos ang araw na hindi kami nag-uusap. Kahit pagod kami pareho sa trabaho, naglalaan pa rin kami ng oras para magkamustahan. Pero habang lumilipas ang mga buwan, napansin kong mas umikli na ang mga usapan namin. Kapag nagtatanong ako kung kamusta ang araw niya, maikli na lang ang mga sagot niya. Minsan pa nga, natutulugan na niya ako habang magkausap kami. Hindi naman ako nagtatampo nun dahil iniisip kong baka pagod lang talaga siya. May isang gabi na hindi ko napigilang tanungin kung may problema ba siya. Napansin ko kasing parang may mabigat siyang dinadala. Sinabi naman niya na wala akong dapat isipin at sobrang stress lang daw siya sa trabaho. Pinaniwalaan ko siya. Sa isip ko, yun ang dapat gawin kapag mahal mo ang isang tao. Hindi lahat ng pagbabago ay nangangahulugang may problema sa relasyon. Minsan, kailangan mo lang talagang umintindi. Habang tumatagal, mas naging madalang na rin ang mga date namin. Dati, kahit simpleng pagkain sa karinderya kapag mayroong sweldo, ginagawa namin. Hanggang sa umabot sa puntong halos 1 buwan kaming hindi nagkikita, kahit nasa iisang syudad lang naman kami. Kapag nagyayaya ako, lagi siyang may dahilan. Minsan, overtime raw siya. Minsan naman, kailangan niyang magpahinga. Wala akong nakitang masama dahil alam kong mahirap din ang trabaho niya. Hindi ko lang napansin na habang binibigyan ko siya ng space, unti-unti na rin pala niyang inaalis ang sarili niya sa relasyon namin. Hanggang sa dumating ang araw na nagyaya siyang magkita kami. Wala naman akong hinala. Akala ko normal na date lang dahil matagal na rin kaming hindi nagkikita. Pero pag-upo pa lang namin sa cafe, ramdam ko nang may kakaiba. Tahimik siya. Halos hindi makatingin sa akin. Para bang guilty. Ilang minuto kaming magkatapat na walang nagsasalita hanggang sa sinabi niyang may gusto siyang sabihin. Doon niya inamin na ilang buwan na niyang sinusubukan ibalik ang nararamdaman niya para sa akin.
Akala raw niya phase lang yun at lilipas din. Sinubukan daw niyang ipilit, umaasang babalik pa yung dati niyang pagmamahal. Pero habang tumatagal, mas lalo lang niyang nararamdaman na wala na talaga. Hindi ko maalala kung ano ang una kong naramdaman noong mga sandaling yun. Hindi ako nagalit. Hindi rin ako umiyak. Ang una kong naramdaman ay sobrang pagkalito. Habang nagsasalita siya, paulit-ulit lang sa isip ko ang mga tanong na kailan nagsimula ang lahat. Ano ang pagkukulang ko? Kasi kung ilang buwan na pala niyang naiisip na makipaghiwalay sa akin, ibig sabihin, ilang buwan na rin pala akong nasa relasyon na ako lang ang naniniwalang maayos pa ang lahat. At dito nagtatapos ang unsaid thoughts ni Elle. Kaya kapag may mga bagay na hindi mo masabi dahil natatakot kang husgahan, tell your story to a stranger. Again, this is Unsaid Thoughts.